Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na galing banda Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagtulong ay kalugod-lugod na handog sa ating Panginoon Diyos. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13, talatang 16, ito po ang mensahe. At wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing pinalulugdan ng Diyos. So, pagtutuloy po natin sa taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 2 at talatang 9. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa gitong karay. Matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po natin sa 2 Korinto Kabanata 9, talatang 11, ito po ang mensahe. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayo makatulong. Sa marami, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita. Patuloy po natin sa 2 Korinto Kabanata 1, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas. Lubos ang aming pag-asa na kami ililigtas pa niya sa tulong ng inyo mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay iwaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula sa tema na ang pagtulong ay kalugod-lugod na handog sa ating banal na Panginoon. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pahayag, pangaral na Panginoon sa Kristo dito sa Mabuting Balita. Pinabatid niya sa atin na kung ang pagtulong natin sa ating kapwa-tao, material man o hindi man, yung pagmamalasakit natin yan ay malugod, nakahain sa ating banal na Panginoon Diyos. Kalugod-lugod yan. At hindi lamang yon, kundi ang ating mga sarili. Tayo ay isang buhay na hain sa ating banal na Panginoon Diyos, sa ating mabubuting gawa. Ito ay kalugod-lugod sa ating banal. Ang ating mga sarili ay ihain natin sa banal na Panginoon Diyos bilang mula sa paggawa natin ng mabuti, sa pagtupad ng kanyang kalooban. So ganyan tayo susunod sa ating banal na Panginoon Diyos, gagawa tayo ng matubig mabuti, tayo mabuting hain sa banal na Panginoon Diyos. At making pag-asa sa ating kaligtasan ng panahon. Yan. Kaya nais ang banal na Panginoon Diyos, magtulungan tayo sa pagdadala ng ating mga pasahan. So magtulungan tayo sa buhay na ito. At para matuwan natin yung kautusan ng Panginoon sa Kristo o gabay ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Yan. At samantalahin natin na paggawa ng mabuti. Tayo ay sa lahat ng pagkakataon, gawin natin ang lahat ng mabuti. At pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na doon sa ating mga kapwa na nanampalataya. So tayo ay patuloy na yan ay ilan sa mga gawain natin na mabubuti ang pagtulong sa kapwa-tao. Yan. At lalong-lalo na ngayon, halimbawa, kagaya ng bumagyo. Yan ay talagang nangangailangan ng tulong ating kapwa-tao mula dyan sa mga ganyang klase ng material at hindi lamang material, pati mga ibang mga praktikal na pagtulong. Mga pagsagip, mga iba't ibang mga bagay. At lalong-lalo na siyempre yung ating pamahalaan ay dyan nagagampanin yung kanyang tungkulin
para ibigay ang kanilang serbisyo sa mga taong ito na nangangailangan ng serbisyo at tulong ng gobyerno para sila sa kanilang mga kalagayan. At doon dapat pinag-iba yun ng ating pamahalaan, yung kanilang mga tulong. At yung ating mga nasa pamahalaan, kung kayo ay may puso na maka-Kristiyano at pusong maka-Diyos, o kayo ay may pusong mapagtulong sa kapwa, makapaglilingkod kayo ng mabuti sa pamahalaan upang maserbisyuhan niyo ang mga nangangailangan. At syempre, kung tayo ay tumutulong sa kapwa, syempre, lalo tayong pasasaganahin ng ating banal na Panginoon Diyos. Kapag tayo tumutulong sa ibang tao, ating kapwa-tao, sabot ng ating makakaya, ay tayo ay tumulong at tayo ay pauna rin lalo ng ating Panginoon Diyos. Maging yung pamahalaan kung ito ay nagsiservisyo ng lubos sa pangangailangan yung kanyang mga mamamayan, lalong pasasaganahin ng Diyos yung kanyang pamahalaan, no? Itong mga kapamahalaan na kanyang ginawa. At syempre, kung naiahon niya yung mga mamamayan na yan, so malaking bagay yan para sa kaunlaran ng ating pamahalaan. So yan. Tayo ay magtulungan din sa pamamagitan ng pananalangin natin sa bawat isa. So tayo ay manalangin para doon sa mga nasalanta, kinalangin natin sila. At maging sino mang kapwa-tao natin, kapamilya natin sa pamumuhay na ito. Malaking bagay yan para yung mga taong yun, halimbawa, para iligtas sila sa mga kapahamakan, pagkalooban sila ng mga pagpapala, sa gayon ay lalong iigting yung pananampalataya sa pagdinig ng ating mga dalangin sa mga taong yan na o sino man tao na mga pagpapalain ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya. So, yung kay lalong iigting yung pagpapasalamat sa pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating mga dalangin sa Kanya. So, yun. Kagaya niya naman nangyayari kina San Pablo na sa kanilang mga paglalakbay, sila kung ano-ano mga nangyayari, mga nalalagay sila sa bingit ng kamatayan. So, yung mga dalangin sa kanila naliligtas sila. Patuloy na inaasahan ng kaligtasan sa pananampalataya nila sa mga tulong ng dalangin ng ating mga kapwa Kristiyano. So, kaya tayo makatutulong din sa kapwa, hindi lamang sa material na bagay, hindi lamang sa praktikal na bagay, kundi sa pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin sa ating mananampalataya. So, makatutulong tayo dyan. So, yun. Kaya gano'n tayo dapat na yan yung ibang bagay na pagtulong sa ating kapwa-tao para sila ay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Yan, kagaya ng idalangin natin yung pagtulong ng kapwa-tao natin sa ganyang mga situation. Baligtas sila ay makaahon. Yan, mga ganun mga bagay na tayo ay sama-samang nananalangin o individual tayo manalangin sa Panginoon Diyos. At tayo ay dilingin ng ating banal na Panginoon Diyos diyan para sa kapwa-tao natin. At sana yung ating mga kababayan nga ngayon na mga nasalanta na bagyo, idalangin natin sila makaahon, matulungan na lubos ang pamahalaan, makaligtas, at magkaroon sila ng moral na suporta. Yan. Mula sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At sila huwag mawawala ng pananampalataya kahit binagyo ng binagyo. Huwag silang mawala ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Ako naman devastation na nangyayari sa ating buhay. So, hindi lahat ng panahon ay ikaw ay nadidivastate. So, kung magitan naman, yung mga bagay na yan ay nagiging pagsubok lamang yan sa atin. Yan, yung mga bagyo na yan, as a maid, yung pangkaraniwan o ito man ay gawa ng nadagdagan ng global warming, nagiging pagsubok sa atin ito na malampasan natin yan. Sama-sama, yung tao naging nakikita yung ugali ng tao na mabuti ka na ng langit, tumutulong ka. Yung mga tao nagiging masaktan kung sila yung nalalagay doon sa ganung klase ng situation. Pag ganyan, o anumang situation na ikaw may suffering, so maging matatag ka sa pananampalataya mo. Kung iba naman, suporta ka naman sa pananampalataya, sa practical, everything. So, yun. So sa gayon ay yung Panginoon Diyos ay nakikita yung
bawat isa yung pananampalataya at kagandahang loob sa ganong klase ng situation. Diba? Okay. Or else, ikaw ay magiging, yung iba ay nawawalan ng pananampalataya, yung iba ay nagiging masama, nagiging hindi mabuti. Yeah. At kagaya no halimbawa ngayon, yung situation ng yung flood control niya. So, yung iba, sa halip na makatulong sila before pa mangyayari yung masasalatan ng bagyo, yung ibang mga kababayan, kinukurap yung pera. So, yan ang malaking problema. Hindi yan sa mga tao na yan. So, ngayon, ay hindi sila makakaligtas sa kanilang kasamaan. Lumutang na at sila ngayon ay inuusig na para sa kanilang nagawang hindi mabuti at dapat sila kanilang pagsisihan yan. Dapat silang managot o sila ay tuwirin sa kulungan para sila ay muling maging mabuting tao, pagbigyan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. So muli, sana ay tayo ay patuloy na magtulungan, patuloy tayong magkaisa sa pananampalataya mula sa Kristiyano at iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang mga pananaw, paniniwala. Tayo ay patuloy kayong inikayat ng ating banal na Panginoon Diyos, mala Panginoon sa isa na tayo ay magtulungan, magkakaibang man tayo ng pananampalataya at diyan ay nalulugod ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay yung ating buhay sasagana kung tayo ay lalo na doon sa mas higit na bagay kagaya ng halimbawa human rights yan. Pag tayo magtutulungan na mapairal yung human rights, mayaman mahirap. So no one mamumuhay nung mahirap. Kasi nga acculturate yung pamumuhay mo. So kung acculturate yung pamumuhay mo, walang maagrabyado. Walang mapiperwisyo ng injustices. Kung may equality tayo, tulong tayo for the equality. So walang naagrabyadong injustice in economy, yan, politika, social, mga ganun. So kaya sa mga ganyang bagay, pwede tayo magtulungan para makapamuhay tayo ng maayos sa pamamahala, justisya, at sa kaayusan, at saka sa kabuhayan. So everybody lives good. So yan, ilang mga bagay na pagtutulungan yan sa mas malaking picture, hindi lamang yung feeding program, hindi lamang iba't iba mga personal na pagtulong. So yung kasing halimbawa kagaya na halimbawa, yung kasing pagtulong sa mga ganyan, halimbawa sa kuna, yan ay talaga naging useful yan. Kahit pa tayo ay namumuhay na mayayaman ayon sa karapatan. So, aabot tayo sa punto na tumulong for the relief or halimbawa ganoon. At maaaring yung devastasyon na sila ay yung kanilang kabahayan na nagliba ng gusto. So, you need to restore them. Diba? Tutulong kahit na ayon sa karapatan may pamumuhay. Diba? So, yan. At muli, sana ay nagabayan na naman tayo ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating magbabahagi ito ng mabuting balita, ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa Bible Lives Promotions. At tayo ay kayo patuloy na magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. So magabayan kayo at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at maligtas kayo mula sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa tinakda ng ating banal na Panginoon Diyos para sa ating lahat. So yan, mangyari man sa panahon ito ngayon o sa mga susunod pang panahon. Diba? Sana tayo patuloy na gabayan ng presensya, kaliwanagan ni Banal Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, presence ni Banal Santa Maria, ang kanyang kaliwanagan na pagbimilagro or aparisyon or whatsoever na milagro ng ating Banal na Panginoon Diyos. Magandang panahon, pagpapala, kung mayroong maliliwanagan, gumaling yung karamdaman nila, anong mga karamdaman nila, mga ganun, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sa panahon ito, tayo ay sa ating paglilingkod ay dalangin natin ang paggabay ng banal na Panginoon Diyos. Lalong umigting yung paggabay ng Panginoon Diyos with our faith. Isugo palagi ang banal Santa Maria para pagliwanagan tayo. Pag milagrohan ng bansang ito, hindi lang to, ang buong mundo at tayo ay patuloy na mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Kaya magbabay tayo sa pagtalima ng mabuting balita
at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang espiritual na kung saan ay ito pong panahon ito ay ito na yung nakikita na nagaganap na yung huling panahon ay tayo ay gabay ng Banal na Santa Maria at kung dito man magaganap yung paghuhukom ay napakagandang bagay ng paggabay sa atin dito ng Banal na Santa Maria para umigting tayo ay umigting sa pagnanampalataya. Yan, kaya ngayon, yung senyales na nangyayari ngayon sa Israel, so yan ay isa na sa isang senyales yan, no, na maaaring ito na yung panahon na yan na mangyayari na yung judgment day na yan. So ngayon, sana tayo patuloy kami ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo sa buhay ng mabuting balita, manampalataya. At doon sa Interfaith Unity, kayo patuloy na ating inikayat sa pagkakaisa ng ating mga relihiyon sa Interfaith Unity. At tayo ay mapairal tayo ay mag-unawaan sa ating mga relihiyon para hindi tayo nagkakaroon ng mga hindi magkakaunawaan, diskusyon, sikadutan, mawi sa digmaan. Kagaya nangyayari sa iba't ibang bansa na relihiyon yung dahilan ng kanilang paglalabanan. At ngayon ay kung tayo magkakaisa dyan, may iwasan yung iba't ibang mga mali paniniwala galing na may hate crime. So tayo ay magkakaisa sa pagpapairal ng kapayapaan, kasagana, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa, family, mula sa pamilya, community, buong bansa, pamahalaan at buong mundo. At yung pamahalaan, nagabay natin in common good mula sa iba't ibang pananaw ng mga reliyon para ito ay lalo magpaigting kagaya ng human rights para mamarespeto bawat mga reliyon. So, common good ay magagabayan ng ating mga reliyon ng ating pamahalaan para ito ay mapairal ng wasto sa iba't ibang mga pananampalataya para fair for everyone else. Kasi yung iba nagiging problema, nasisikil ng ibang mga kapamahalaan, yung ibang pananampalataya, hindi na respeto ng karapatan. So, at yung iba may yung ibang mga halimbawa yung reliyon ay nangibabaw doon or hindi nangibabaw ang mga reliyon na yun. So sinisikil nila yung ibang mga reliyon. So kung magkakaroon tayo ng Interfaith Unity, we respect the rights of every religion sa mga bansang inuunawain. Di ba? So muli ay sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong mananampalataya ng gabay ng himala, milagro, kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan, patuloy tayong gabay ng Banal Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan, aparisyon, milagro, at ng Panginoon Diyos ng kanyang iba't ibang mga gabay sa atin. Lalong-lalo na sa paggabay natin sa pamahalaan bilang naglilingkod sa Panginoon Diyos na tayo makagabay sa pamahalaan na ito ay makapamahala ng mabuting matuwid. At ito ay maliwanagan ng mabuting balita ng Panginoon Diyos ng Banal na Santa Maria. Kaya yung ating mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng ating mabuting balita ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugulin niyo yung karapat ng tao, patas ng justisya. Sa gayon, makikinabang ang inyong mamamayan. Nakapamumuhay sila ng maayos maunlad, maayos sa karapatan, protektado. Yan ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos. At higit sa lahat, kagaya ng paniniwala ng Kristiyano, tayo ay makapananampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos na wala tayong agam-agam na kaguluhan o anumang mga hate crimes o anuman kung tayo ay pare-parehas na patas ang pagpapairal ng pamahalaan. So yung magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Yan. At muli sana ay patuloy tayong protektahan at protektahan at pagpalain ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. At yung mga ating nasa pamahalaan, sana pagpalain kayo ng proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos doon sa inyong ginagawang patuloy na relief operation, rescue operation at restoration ng mga nasalantang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Opo at maging yung nakaraang nandun. At sa inyong pagpapatupad ng inyong tungkulin ng inyong pamahalaan, protektahan at gawin din kayo ng ating banal na Panginoon Diyos ng kataas-taasan para sa inyong paglilingkod. Muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.